Hi guys, gusto ko lang magkwento. So, tao dito. Matagal na itong binili kong pencil. So, pasensya nyo na yung boses ko. No? Parang ngungo talaga. Kasi may ubod si puno. So, ito na nga. Binili ko to siguro way back February or March. Sabi ko mag-aaral ako ulit mag-drawing. Kasi nakakita ko ng YouTube at saka sa TikTok ng mga bata nag-drawing. Sabi ko na-inspired ako. Sabi ko bakit hindi ko ibalik yung dati kong talent. Yung talent ko kasi dati talaga kami magpinsan. Mahilig kami mag-drawing ng anime. Ano ba? Dragon Ball, Ghost Fighter, Flame of Recca, Slam Dunk, Senki, no? Tapos ang dami ko anime dati pinanonood. Ang hilig ko pa sa text. Tapos natatawa ko, alam mo kung bakit. Kasi in-order ko to, tapos isang buwan na mahigit. Tapos doon sa orange app nakalagay receive. Wala naman dumarating sa amin. Tapos yung pala, nireceive ng tiyahin ko. No, palibasa. Ang tagal ko nang hinihintay, nasa kanila pala. Almost 1 month na tayo ako naghihintay nito. Tapos natutulog pala sa kanila yung parcel. Tapos nakakatawa, binuksan niya, akala niya kung ano. Buti na lang hindi ako bumili ng kung ano-ano. Kung condom pala yung binili ko. Tapos nakita pa niya. Kaya diba? Well, anyway, balik tayo. So, sabi ko magpa-practice ako para sa mga hilig ko. Hilig ko mag-drawing, no? Try natin ulit mag-drawing kasi wala namang masama kung mag-drawing ka. So, sabi ko, ba't di ko kaya gawa ng video? Ang kulit kasi wala na akong naisip talaga na content. Tapos naalala ko dati, sobrang close namin magpinsan. Halos parang kala mo magkapatid na kami tsaka kambal. Kasi kung ano yung uso dati, ginagaya namin, no? Kung anong meron siya, meron din ako dapat. Tapos, lumalaki-laki lang kami. Nung nagkaiba kami ng hilig at saka interest, no? Siya nahilig siya sa basketball. Tapos ako naman, dahil mahirap nga lang kami, sub-sub ako sa pag-aaral. Naisip ko, talagang yung education na lang talaga yung pagtutunan ko ng pansay, no? Hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral, no? Siya naman nagkaroon din ng asawa at anak. Ako din nagkaroon ng asawa at anak. Kaya lang hindi na kami ganun ka-close. Tapos, hindi na kami nagbabatian. Pero tumutungo-tungo na, oy, ganun, kamusta na ganyan. Pero hindi kami yung todo moment na nagbabanding, todo banding. Tapos, ewan ko ba? Natatawa ako kasi alam mo bakit. Ang wala ng ibang tao, introvert ako. Hindi nila alam. Parang, alam mo, pag may naririnig ako hindi maganda, hindi ko naiintindihan yung mga hindi ko gusto yung mga sinasabi nila. Naiinis ako. Ewan ko ba. Tapos lalayo na lang ako kaya mananahimik. Iniisip ko, sabi ko, ano kaya tumatakbo sa utak nila? Well, anyway, sabi ko siguro ganun lang talaga yung defense mechanism ko minsan, no? Kaysa makapagtalo, makabardagulan, makapagbastusan, nananahimik na ako, lalayo ako. Sabi ko, peace of mind. Kumbaga, kesa mga problema pa ka ng problema. Well, anyway, balik tayo dito. Ba't ko nga ba naisipan mag-drawing ulit o kaya mag-sketch ng ganyan? Sa totoo lang, sabi ko, nabubuhay rin na ako. Tapos sabi ko, dami ko nakikita mga nag-drawing, gagaling, ang uhusay, na-inspired tuloy ako mag-drawing. Tapos sabi ko, isang beses, sabi ko, ba't di ko kayo ibalik? Since pampawala ng boredom, habang tumatanda ka pala, gusto mo na ng peaceful mind. Ayaw mo na ng ingay, ayaw mo ng gulo, ayaw mo na nakikialam sa'yo, gusto mo may private life ka. So anyway, dito talaga nahiya din talaga ako magpakita ng mukha sa YouTube. Sabi nga na asawa ko, mag-upload ako ng mga kalokohan ko, total bully naman daw ako. So, sabi ko, ayoko. Baka may pagtawanan ako ng mga tao. Sabi niya, baka dito kayo yaman. Yaman. Sabi ko, yaman lang tayo sa negosyo. So, sabi ko, mag-shade na ako dito. Tapos naiinip. Kasi ganito yung estado ko, no? Trabaho, bahay. Tapos minsan alaga ng bata, nag-aaral. Tapos mag-aaral, papasok, trabaho. Ganun lang. Sabi ko nga, mag-exercise ako. Kaya lang umuulan naman ang umuulan. Ayun, exercise sa kama, tulog, kain, tulog, kain. Trabaho, computer, cellphone, laptop. Wala na, hindi na nausod yung buhay. Hahaha. Sabi ko ito, nalilibang ako.
Isa pa palang libangan ko, no? Yung pagbabasa ng libro. Basa, no? Tapos sabi kong ganun, parang na-drain ako. Yung, alam mo yung cycle ng buhay mo, paulit-ulit, at trabaho ka, uuwi sa sahod, babayad ng bills, wala naman na nangyayari. Kaya yung binasa ko yung libro ni Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Grabe yung impact sa akin. Sabi ko, nangihinayang ko sa mga taon na sinayang ko nung niluklok ko yung sarili ko sa cellphone, sa loob ng bahay. Sabi ko, walang nangyari sa buhay ko, hindi naman ako kumita. So, priority talaga natin ngayon, kumita, maglibang, mag-enjoy, kailangan leverage yung pera. So, anong connect nun sa sabi ko yung skills ko, gagamitin ko ulit para develop yung self-confidence ko. Tapos, ini-enjoy ko na yung buhay ko. Sabi ko, darating din yan, makakaipon, konti yung panahon na lang, tiwala lang.